Iha! Gulat na napalingon si Ashley nang marinig ang pamilyar na tinig. Dad! We are still awake! Lumapit to sa kanya. Ako dapat na magtanong yan sa'yo. Nakita kitang nakatayo rito sa veranda. Gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Sumandal siya sa balustre at tuluyang humarap dito. Hindi siya makatulog, kaya pumunta siya roon. I couldn't sleep. Is something bothering you? Come on. Tell your father what the problem is. This old man can still help, you know? Pabirong sabi nito. Natawa siya. Sometimes her father still treated her like a child, but she missed those days when she was still a little girl, and he was always there to take care of her. Alam ko may gumugulo sa isip mo, anak. Sabi nito nang hindi pa rin siya sumasagot. Please, tell me, anak. Bumuntong hininga siya. Hinawi niya patalikod ang kanyang buhok. Let me see that. Ang alin, Dad? The ring. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinagmasdan ang naraong singsing. Ito bang rason? Bumuntong hininga uli siya. Israel already proposed marriage, Dad. Did you accept? Tumango siya kapag wali lumapit siya sa rocking chair at umupo. Sinundan siya roon ng daddy niya at pinagmasdan siya. Why? Because I should, duktong niya sa isip. Ipinikit niya ang mga mata. Do you love him? Hindi siya makasagot. Hindi mo siya kailangang pakasalan kung hindi mo siya mahal. I love him, Dad. Sana ganun nga yun kadaling gawin tulad ng ganun din yun kadaling lumabas sa bibig niya. Bumuntong hininga ito, kaya napadilat siya. Bakit kailangan mong saktan ang sarili mo, Ashley? I'm just doing the right thing, Dad. Kung sana nga'y ganun ang ginagawa mo. Pero alam kong hindi. I had a few words with Israel, and I sensed that he is a good guy. Kaya mo bang saktan ang ganong kabait na lalaki? Hindi siya makasagot. Yun din ang tanong na gumugulo sa isipan niya. Lumuhod to sa harap niya at ikinulong nito sa mga kamay nito ang kanyang mga kamay. Then, he looked straight into her eyes and said, Please stop hurting yourself, Ashley. Break the engagement. Sa ganung paraan, mapapalaya mo ang sarili mo sa isang bagay na alam ko at alam mong hindi mo ikaliligaya. Dad? Dad? Shh. Free yourself from all the heartaches and pain dwelling in your heart. Life is too short, and you only have one life, anak. Kailangan mong gawin ang lahat na makakaya mong gawin habang buhay ka pa. You should taste the joy of life. Niyakap niya ito. Umamot siya na konting lakas sa dibdib nito. Kailangan niya yun para masabi niya ang mga dapat niyang sabihin kay Israel. Follow your heart, anak. I assure you, it will guarantee your happiness. Sana nga. Magpahinga ka na. Mamaya na po ako, Dad. Thanks for comforting me. And you're the one who should rest. Makakasama sa iyong pagpupuyat. Lagi ka pa namang busy sa negosyo. Yes, Ma'am. Tatawa-tawang sabi nito. Napabuntong hininga uli siya pag-alis nito. Dapat na nga ba niyang palayain ang sarili sa kahapon? Pero paano at saan siya magsisimula? Good morning, Ashley. Masiglang bati sa kanya ni Yaya Nelia pagbaba niya sa komedor. Good morning po, Yaya. Ganti niya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Dumulog ka na sa mesa at ipaghahain kita. Puro kain na lang ang ginagawa ko rito eh. Baka naman lumobo na ako. Huwag ka mag-alala, kahit pa tumaba ka, maganda ka pa rin. Yaya ko nga talaga kayo. Oh, nasambit niya nang maalala si Israel. Ano yun, Iha? Si Israel yung bisita ko, I forgot about him. Nagmamadaling tinungo niya ang hagdan. Masyado na siyang nagiging makakalimutin lately pagdating sa boyfriend niya. Huwag ka nang umakyat, kanina pa siya gising. Nasaan ho siya? Pagkatapos mag-almusal, niyaya siya ni Alex sa bukid. Kasama niya si Alex? Bakit? May problema ba, Iha? Mamaya na lang ho ako mag-almusal. Pupuntahan ko lang si Israel. Nagmamadaling lumabas siya ng mansyon. Dumiretso siya sa kwadra. Mas mapapabilis ang paghahanap niya kina Alex at Israel kung gagamit siya ng kabayo. What are we going to talk about? Tanong ni Israel kay Alex. Pagbaba niya kaninang umaga para mag-almusal, ito ang nabungaran niya sa komedor. Yayayain sana niyang mag-almusal si Ashley pero mukhang tulog pa ito.
dahil hindi ito sumagot nang katukin niya ito sa silid nito. Nagpasya siyang bumabang mag-isa at si Alex ang nadatnan niya sa komedor. Niyaya siya nito mag-almusal. Nagpaunlak naman siya. Pagkatapos kumain, niyaya siya nito na magtungo sa bukid. May mahalaga raw itong sasabihin sa kanya. Humarap to sa kanya at sinalubong ang titig niya. You have to leave. Napamaang siya. Alam niyang matabang ang pakikitungo nito sa kanya, pero hindi niya akalaing iyon ang sasabihin nito. What are you trying to say? Break up with Ashley and go back to where you came from. Napatiimbagang siya. Who are you to tell me what to do? Ashley and I are getting married soon. That's why she came home. Her father already arranged the marriage. What did you just say? Salubong ang mga kilay na tanong niya. Magpapakasal daw ito at si Ashley? Paano mangyayari yun? Ang alam niya, walang relasyon ang mga ito. Bukod sa mag-step-brother and mag-step-sister ang mga ito. Ashley can't be with you because she's marrying me. Sabi uli ni Alex. That's a lie, man. Ashley is my girlfriend. No, she's my fiancée. I already proposed to her and she accepted. Wala siyang balak magpatalo rito. Ashley is mine. She loves me and she's going to marry me. You're joking, man. This is a talk between two men, Israel. If you really love her, you will let her go. I won't let her go. I love her and she loves me. She doesn't love you. Ako ang mahal niya. Kahit itanong mo pa sa kanya. Tuluyan nang umakyat ang dugo sa ulo ni Israel. Hindi niya napigilan ang pag-ikas ng kanyang kamao. Alex knew the punch was coming. Inihanda niyang sarili para doon kaya mabilis siyang nakaiwas. Sumugod uli si Israel kaya wala siyang choice kundi bigwasan din ito. Napakanipis na ng pasensya niya. Naisip niya na kapag binawian niya ito, Ashley would surely get mad at him. Kaya balak lang niya sana ikausapin ito. Pero hindi nga siguro madadaan sa maayos na usapan ang anumang paksa na may kinalaman kay Ashley. Natumba si Israel sa lakas ng suntok niya, pero dagli rin itong tumayo. Gumanti ito ng suntok at natamaan siya sa panga. Nagdatingan ang ilang tauhan sa asyenda, pero sinanyasan niya mga ito na huwag makialam. Nagpatuloy sila ni Israel sa pagpapambuno. Wala ni isa man sa kanila ang gusto magpatalo. Napabilis ang pagpapatakbo ni Ashley sa kabayo nang matanaw niya sina Alex at Israel na nagpapambuno. Nagsilapit din ang mga tao. Ang ilang tauhan nila sa asyenda. Dali-dali siyang bumaba ng kabayo nang marating niya ang mga ito. Basta na lamang niyang iniabot sa isang tauhan nila ang renda ng kabayo. Nilapitan niya sina Alex at Israel. Pero bago yun, nakita pa niya nang magpakawala si Alex ng flying kick na ikinabagsak ni Israel. Alex! Sigaw niya. Napalingon sa kanya ang binata na nasa fighting stance pa rin. Tinakbo niya ang nakalugmok na kasintahan at pinigilan ito sa muling pagbangon. What is happening here? Bakit wala nang isa sa inyo pumigil sa kanila? Walang sumagot sa mga ito. Galit na muling tiningala niya ang nakatayong si Alex. Nakakuyom ang kamay nito at naninigas sa mukha sa tinitimping galit. What have you done to him? Hindi ito sumagot. Walang lingon likod na pinatakbo nito ang kabayo. Napabuntong hininga siya. Sinundan niya ito nagtanaw. It was silly of her, but she wanted to approach him and wipe the blood from the corner of his mouth. Pero pinigilan niya ang sarili. Niyuko niya si Israel. What happened here? He hit me, sagot nito. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya itong nagalit. Lagi itong mahinahon. Inaalalayan niya ito sa pagtayo. Bumalik na tayo para magamot ang sugat mo. At kayo, wag na sana makarating kay Dad ang nangyari. Kaya mo bang sumakay sa kabayo? Tanong niya kay Israel. Tumanguto, inalalayan ito sa pagsakay ng isang tauhan nila sa hasyenda. Sumakay na rin siya sa kabayo. Anong nangyari, Ashley? Una dumating si Alex na may pasa sa mukha at ngayon naman si Israel. Ikuha niyo na lang po muna ako ng gamot ni Israel, Yaya. Eto, Iha. Salamat po. Ako na pong bahala rito. Nilinis muna niya ang mga pasa ni Israel bago niya yun nilagyan ng gamot. What happened? Why did you and Alex fight? Is there something going on between you and Alex, Ashley? Israel? Please, tell me everything.
What did he tell you? Do you love him? Please, Ashley, tell me. Are you really going to marry him? What did he say? He told me that your father had already arranged the wedding. Yours and Alex. Alex said that? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano ang gustong palabasin ng lalaking yun? Ngali-ngaling sugurin niya ito para kumprontahin. Tumango si Israel. Tell me, do you love him? Is that why you're going to marry him? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang saktan ito. Isa pa magulo ang isip niya. Ano ang papel ng daddy niya sa lahat ng nangyayari? Ashley. I'm sorry, Israel. Where are you going? What you said is enough, Ashley. I don't want to hear more words. That would only bring me greater pain. Israel. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito pero wala siyang magawa para mapawi yun dahil ibang nagmamay-ari ng kanyang puso. I'm leaving, Ashley. Sabi nito sa bahagyang garalgal na tinig. Yumakap siya rito. God knows, I didn't want to hurt you. If only I could. Her voice trailed off. Inilayo siya nito sa katawan nito at tinitigan siya. Please, don't say anything more, Ash. I love you very much. I'm willing to set you free if that would make you happy. I only want your happiness, and if it's with another man, I'm willing to let you go. Napaiyak na siya. You're so kind and perfect, Israel. I'm not worthy of your love. I know someday you'll find someone who will love you just as much as you love her. Ngumiti ito at tuluyan nang lumayo sa kanya. I'll go and pack my things. Umupo siya sa sofa. Pagalis nito. She would pray for his happiness. A man like him deserve it. Nakaupo pa rin siya sa sofa nang magbalik ito. May bit-bit itong maleta. Tumayo siya para ihatid dito sa labas. Goodbye, Israel. Tumiyad siya at hinalikan ito sa pisngi. Ngumiti lang ito at sumakay na sa van na maghahatid dito palabas ng hasyenda. Israel, wait! Sigaw niya, lumingon ito. You forgot this. Hinubad niya ang singsing at inilagay yun sa palad nito. Ikinuyom nito ang kamay at itinuloy na pagsakay sa van. Sinundan niya ng tanaw ang papalayong sasakyan. She just lost a good friend. She only hoped that someday, when their paths crossed again, they would be friends again. Linda, nakita mo ba si Alex? Tanong niya sa nakasalubong nakatulong. Nasa library po yata, senyorita. Tumango siya at dumiretso sa library. But, you heard me, Alex? Sa 2 linggo na susunod na buwan ay kakasal na kayo. May pinalidad sa tinig na sabi sa kanya ni Tito Cardo. Sumandal to sa inuupo ang swivel chair. Nakausap niyo na ho ba si Ashley tungkol sa balak niyo? Hindi pa, but I have already made up my mind. You and Ashley are getting married and that's final. Pero Tito, no buts, Alex. Like I said, my decision is final. Look at you. Kung ano-anong nangyayari dahil ayaw mong gumawa ng paraan. Pasalang ang mga ito, Tito. Oh yes, son. Pasalang ang mga yan, pero hindi mo malanglang ang dahilan ng mga pasang yan. But I can't marry. I can't marry Ashley, Tito. Hindi mo siya pakakasalan? Paano nang ari-arian namin ng mama mo? Naghahamon ang tinging ipinukol nito sa kanya. I really can't marry her. At wala akong pakialam sa pera. Napabitiw si Ashley sa pagkakahawak sa doorknob. Alex's words sliced through her heart. Tigas ang pagtutol ni Alex sa magpakasal sa kanya. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Anumang sandali tutulo na mga yun. Pero ikaw mamamahala sa mga ari-ariang yun, Alex. Pareho lang ho kayo ng sinasabi ni Mama. Yan din ho ba ang pinananakot niyo kay Ashley? Tumawa uli ang daddy niya. She will agree with the wedding. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya magugustuhan na mawala ng mana. She has been living like a princess all her life. She couldn't live without money. Mas gugustuhin pa niyang mamuhay na pulubi. Huwag lamang siyang ipakasal sa isang taong hindi siya matim na pakasalan. But what if she disagrees? Tanong ni Alex. Like I said, she won't. Hindi na siya nakatiis.
Itinulak niya pabukas ang pinto. I won't marry him, Dad! Malakas sa pahayag niya. Halatang nabigla ang mga ito sa pagsulpot niya. Napatayo pa ang kanyang ama. Ashley! How could you, Dad? Bakit kailangan mo akong ipagpilitan sa taong ayaw sa akin? Puno ng hinanakit ang tinig na tanong niya. Tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. Wala siyang pakialam kung makita man yun ang mga ito. She felt so betrayed by her own father. Yun ba ang tunay na dahilan ng pagpapauwi mo sa akin? Kunwari lang ba talaga na may sakit ka, no? You don't understand, Ashley. Wika ni Alex. Saksak mo sa baga mo ang pagtutol sa kasal. Dahil wala rin akong balak na magpakasal sa'yo. Ashley! Pagtawag ni Alex, hindi niya ito pinansin, dumiretso siya sa kanyang silid. Ashley, open this door! Sigaw ni Alex kasabay ng pagkatok sa pinto. Get lost! Sigaw niya at muling sumubsob sa kama. How dare him? Kulang na lamang ipagsigawan nito sa buong mundo ang pagtutol nito sa pagpapakasal sa kanya. Bahagya siyang nakalma nang huminto na ito sa pagkatok. Tama lamang yun dahil ayaw niya itong makaharap. Nasaktan siya ng labis sa pagtanggi nito at sa panloloko ng daddy niya. Kaya pala kung kumilos ito parang wala itong sakit dahil wala naman pala talaga. Napabalikwas siya ng bangon nang bumukas ang pinto at pumasok si Alex na hawak ang master key. Narinig niya nang ilak nito ang pinto. What are you doing here? Get out of my room! Not until I get some sense in that hard head of yours. Umalis ka na. Get out of my life! It's not what you think, Ashley. Huh? And what do you want me to think? Be still and listen to me. Wala tayong dapat pag-usapan. Marami. 4 years is a long time. Please, Alex. We don't have to go back there. Tapos na yun. Sinabi ko marami tayong dapat pag-usapan. Kaya pag-uusapan natin ang mga yun. Pwede ba bitawan mo ako? Sumuko na siya. Kung mag-uusap sila, dapat malayo ito sa kanya. Dahil hindi siya makapag-isip ng tuwid, lalo na at nararamdaman niya ang init ng mga kamay nito na tumatagos sa kanyang balat. Lalo siyang nagagalit dito dahil sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Kontrolado pa rin ito ang reaksyon ng kanyang katawan. Okay, sige. Pero pakawalan mo muna ako. Tila nagdalawang isip ito. Naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Umupo siya sa kama at tumitig sa carpeted na sahig. Nagulat siya nang lumuhod to sa harap niya. He took her hands in his own. Why didn't you listen to me first? Before you went to the US? Hindi siya nakapagsalita at nakatitig lang dito. Sinasabi ng puso niya sa isip niya na totoong pait ang nakikita niya sa mga mata nito. Ashley, hindi mo ba alam na nakakasakit ka na ng damdamin? I don't know what you are saying. You always don't want to listen. Dahil wala namang dapat pakinggan. Lagi ka na lang sumisigaw. Napakabilis magbago ng mood nito. Salit na galit ay amusement na ang nakikita niya. Tell me what you want to say and be done with it. Tumaas ang kamay nito at banayan na hinaplos nito ang kanyang pisngi. Gusto niyang pumikit sa init na nagmumula sa kamay nito. There's no use dwelling in the past, Ashley. And who's living in the past? Tayong dalawa. Ikaw lang, Alex. I have already moved on. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Kumapit siya ron dahil bahagyang nanginginig ang mga tuhod niya. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. You're trembling. Napakagatlabi siya. Paano niya sasabihin dito na dahil yan sa presensya nito? Bitiwan mo nga ako? Pasinghal na sabi niya. Pinangka niyang itulak ulit ito ngunit sa pagkakataong yun, hindi siya nito pinakawalan. Tumingin to sa mga labi niya. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. She pushed him again. One more second in his arms, and she would be in great danger. Subalit sa halip na pakawalan siya, ay lalo siya nitong hinapit palapit. She closed her eyes tightly. There is no way out, she concluded. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa leeg nito at tinugo ng halik. Alam niya ang mga sumunod na mangyayari pero wala siyang madamang pagtutol. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasundo sa isang desisyon ang katawan, puso at kaluluwa niya. We should get married. Pahayag ni Alex. Bumangon to, tumupo sa gilid ng kama. Why? Because of what happened?
Tanong ni Ashley. Nasaktan siya sa biglang pag-iiba ng mood nito. Dahil yun ang dapat. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Hindi mo ko kailangang pakasalan. What are you trying to say? Baliwala sa iyo ang nangyari. We made love and it doesn't mean a thing to you. Come on, Alex. Hindi na uso yan sa panahon ngayon. What we did a while ago is nothing. Hindi porke ikaw nakauna sa akin, wala nang tatanggap sa akin. But thank you, anyway, for initiating me. Now, I could share the experience with others. I won't marry you, Alex. Kahit ikaw na lang ang kaisa-isahang lalaki sa mundo. At kanino ka magpapakasal? Sa Amerikanong hilaw na yon? Ano naman sa'yo kung magpakasal ako kay Israel? I know he will accept me no matter what. I won't allow it. Ako ang pakakasalan mo at hindi ako kung sinong lalaki. Bakit? Sino ka ba ha? Isang gold digger na gustong maangkin ang lahat ng kayamanan? Tulad ng nanay mo? Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Huwag mong idamay ang mama ko at wala akong pakialam sa kayamanan niyo. Kulang na lamang maglabas ng apoy ang mga mata nito sa galit. Hindi mo ako maloloko, Alex. Kunwari wala kang pakialam. Pero ang totoo, yun naman talaga ang target niyong mag-ina. You have a very sharp tongue, senyorita. Remember this, Ashley. Wala akong pakialam sa kayamanan mo. May sarili akong pera na hindi man kasindami ng sayo. Kaya ko pa rin mamuhay ng marangal at hindi kailangan man lamang ng kapwa. Pagkasabi nun ay tumalikod dito at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Before I forgot, sige, sumama ka kung kani-kaninong lalaki. I don't care anymore. Napaluha siya paglabas nito. Ang akala niya wala na siyang iluluha pa. Pero nagkamali siya. Niyakap niyang sarili. Pagkatapos ng nangyaring palitan ng masasakit na salita, tuluyan ang nasira ang tulay na nag-uugnay sa kanila ni Alex. Hindi na kailanman gaganda pa ang kanilang relasyon. Nagangat ng tingin si Ashley mula sa pagkakasubsob sa unan nang makarinig siya ng mahihinahong katok sa pinto ng kanyang silid. Sino yan? Tanong niya. Si Isay ito, Ashley. Can I come in? Nag-alinlangan siya kung papapasukin ito. Pero sa bandang huli, nagpa-unlock din siya. Pero hindi siya bumangon sa pagkakahiga. Hindi pa siya tumatayo ron mula na lumabas si Alex. Bumukas ang pinto at iniluwan si Isay. Lumapit sa kanya. Tama ba ang iniisip ko na nangyari, Ashley? Sarip na sumagot, tinitigan lang niya ito. Dati malapit sila sa isa't isa. Pero nang mangyari ang insidente kaugnay ang anak nito, nadama ito sa galit niya. Gusto niyang pangibabawi ng galit na yun, subalit pagkatapos ng pagsasagutan nila ni Alex, hindi na niya yun makapasa dibdib. Simulat sa pool kasi, naging napakabuti ni Isay sa kanilang magama. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Alex noon, pinilit uli nitong magkapuwang sa puso niya. Pero dahil ina ito ni Alex, isinara niya ang kanyang puso. She knew she was being unfair, but she couldn't help herself because she was the mother of the man who gave her unbearable pain. So she decided to leave. She wanted to be away from the people who would remind her of the pain. But she was not completely successful in forgetting everything. Because even if they were separated by miles and miles of ocean, the shadows of the past continued to haunt her. Ashley, it was my fault. Don't blame yourself. Alam mo bang mahal na mahal kita? Ikaw ang anak na babae na hindi pinagkaloob sa akin, kaya itinuring na rin kitang parang tunay na anak. Kaya nasaktan ako nang lumayo ang loob mo sa akin. It pained me more so that it was my son who inflicted the pain. Nasaktan ako noon sa nangyari at patuloy na nasasaktan dahil sa nakikita ko nangyayari sa inyo. It shouldn't have happened in the first place. But it did. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala si Ella sa bahay na to? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang sariwain ang mga tanong sa isip niya. My son and Ella never got married, Ashley. What? Yes, you heard it right, Iha. At hindi rin sila kailanman nagkaroon ng relasyon. Hindi ka pipilitin ng daddy mo na magpakasal sa anak ko kung may naging pananagutan na ito sa iba. But I saw Alex and Ella. Napahinto siya nang maalala ang naturang pangyayari. Alex! Alex! Tawag ni Ashley sa kanyang nobyo.
Nagmamadaling umakyat siya sa silid nito nang hindi niya ito nakita sa sala. Kadarating lamang niya mula sa university. Excited siyang makita si Alex dahil 1 linggo silang hindi nagkita. Sinabi nito sa kanya na Biyernes pa lamang nasa hasyenda na ito. Hindi na siya nag-abalang kumatok at basta na lamang binuksan ang pinto ng silid nito. Alex, Nakulong sa lalamunan niya ang sasabihin. Napabalikwa si Ella mula sa pagkakahiga. Ali. Sambit nito kapag tumingin ito kay Alex na natutulog sa tabi nito. Natulos siya sa kinatatayuan. Gusto niyang tumakbo palayo ngunit parang namanhid ang buong katawan niya. How could the 2 closest people to her could betray her? Ella was her best friend for as long as she could remember. And Alex was her boyfriend for almost a year. How could they do that to her? And in her own house? Parang nakakita siya ng masamang tao nang ngumiti si Ella. So you're home, best friend? Patoy ang sabi nito. She wasn't able to form any coherent speech. She just stood there, immobile and speechless. She felt like she was looking at a stranger. Parang hindi ito ang Ella na kilala niya. Nang kahit paano ay makabawi siya sa pagkabigla, tumalikod siya at dali-daling nilisan ang lugar. Kasabay nun nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Ashley. Ang marahang pagtapik ni Isay sa balikat niya ang nagpabalik sa diwa ni Ashley sa kasalukuyan. Namasa ang mga mata niya at maya-maya pa tumulo uli ang mga luha niya. Parang nang nagdaang araw lamang nangyari ang lahat dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit. Oh, what do you mean? Walang naging relasyon si Ella at ang anak ko dahil isang babae lang ang minahal ng anak ko. Siya ba ang tinutukoy nito? That's not true. But it is. The day you saw them together in Alex's bed is the same day Ella came back from the States. Natigilan siya. Naalala niyang hindi tinuloy ni Ella ang pag-aaral sa Amerika. Pero hindi rin ito sinabi sa kanyang dahilan ng pagpunta nito sa Amerika in the first place. Ang akala niya pag-aaral ang dahilan kaya ito nagpunta. Pero bakit hindi nito itinuloy ang pag-aaral nito? From the airport, she went straight here. Nang araw na yun, nilalagnat si Alex. Kaya hindi kanya nasundo sa university. Naalala niyang sinabi yun sa kanya ng driver na sumundo sa kanya. Naalala rin niya ang naging pag-aalala niya noon. Kaya agad niyang hinanap si Alex pagdating niya sa mansyon. Bakit sa hasyenda dumiretso si Ella? Pinlano niya yun. Lingid sa kalaman ng lahat, may gusto pala siya kay Alex. Nainggit siya sa'yo dahil halos nasa iyo ng lahat, pati si Alex. How could she? She was my best friend. Saka meron naman siya ng mga bagay na sinabi niyo. Si Alex lang wala siya. Yun ang alam natin. Pero hindi niya matanggap na ikaw ang una sa atensyon ng lahat. At lalong hindi niya matanggap na pag-aari mo si Alex. Paano niyo nalaman ang mga bagay na yan? Di ba bago ka umalis? Pinlano na ang kasal nila. Tumango siya. Hindi niya alam kung anong dapat isipin. Umalis siya noon na hindi man lang pinakinggan ang panig ni Alex. Iniwasan niya ito dahil ayaw niyang mapaniwala siya nito sa mga kasinungalingan nito. Paniwalang paniwala siya noon na may nangyari dito at kay Ella. Hindi kailanman gugustuhin ni Alex na maikasal sa isang babaeng hindi niya mahal. Ikaw ang mahal ng anak ko, Ashley. Tinangka niyang magpaliwanag sa iyo na walang nangyari sa kanila ni Ella, pero ayaw mo siyang pakinggan. Walang nangyari sa kanila. Si Ella ang nagdala ng gamot kay Alex. Sinamahan pala niya yun ng sleeping pills. She knew you were coming home. So when Alex fell asleep, she discarded all her clothes and slept in beside him. She wanted you to catch them in bed together. Bago siya umalis, tinangka uli siyang kausapin ni Alex. Ngunit hindi pa rin siya nakinig. Sa halip, sinabihan niya ito na pakasalan si Ella. Sa galit niya nang umalis ka, hinamon niya ng medical test si Ella. He couldn't give up on you. Hindi nakatanggi si Ella nang dalhin siya ng anak ko sa kaibigan nitong doktor. Bago pa maisagawa ang test, natakot si Ella, kaya nagtapat siya na walang nangyari sa kanila ni Alex. Siya na rin mismo ang umurong sa kasal nila ni Alex. Nanlumo siya. Hindi niya mapaniwalaan ang mga sinabi nito. Sinira ng gawa-gawa lamang na bagay ang buhay nilang tatlo. Ginawa yun ni Ella dahil sa pagmamahal niya sa anak ko at dahil sa huling sandali na naig sa kanyang pagkakaibigan niyo.
Humingi siya ng tawad sa aming lahat, lalo na kay Alex. Gusto kanyang makausap pero hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya. Hanggang sa hindi na niya nagawang hingi ng pagpapatawad mo. Nalambungan ng lungkot ang tinig at anyo nito. Nabahala siya. Bakit? She died. Died? Yes, she had brain cancer. But there was no sign that... Hindi na niya na ituloy ang sinasabi. Naramdaman uli niya pamumuo ng kanyang mga luha. Bigla naglaho ang galit na 4 na taon niyang dinala sa kanyang dibdib. Nagawa siguro ni Ella na agawin sa kanya si Alex dahil sa sakit nito. Maikli na lamang kasi ang panahong ilalagi nito sa mundo. Marahil gusto nitong may magmahal dito bago nito lisanin ang mundo. Hindi nga lang maganda ang paraang ginamit nito para makamit ang pagmamahal ng lalaking napupusuan nito. Ella, I'm sorry, she whispered. Niyakap siya ni Isay. We are all sorry, Iha, especially Alex. For a while, he blamed himself for her death. It triggered her body to break down. That was when we discovered she was sick. Nagsisisi ang anak ko na hindi niya pinakasalan si Ella. Sana raw napaligaya pa niya si Ella sa mga huling sandali ng buhay nito. Paano po naitago sa atin ni Ella ang sakit niya? Dahil nagpunta siya sa States. Hindi pala siya nagpunta roon para mag-aral kundi para magpagamot. Bakit ngayon niyo lang po sinabi ito sa akin? Cardo and I wanted to, but we respected Alex's decision. He spent those days with a dying friend. Masyado siyang nasaktan dahil sa nangyari. He lost 2 of the most precious women in his life. He also didn't bother you after Ella died. He told us that you had already made a decision and he could live with that. But he was never the same. Alex. Nalulumong sambit niya sa pangalan ng binata. Naalala niya ang galit sa mukha nito kaninang nagkasagutan sila. Pero hindi na natutuwa ang daddy mo sa nakikita niya. Alam niya pareho kayo nagdurusa ng anak ko. Sabi ng daddy mo tama na ang 4 na taon. Kaya nagkunwari siyang may malubhang sakit para mapauwi ka niya. Kasama rin po ba dun yung kasal umano namin ni Alex? That was the main plan. Gumawa ng paraan ng daddy mo para mapilitan ka magpakasal kay Alex. Kung hindi ka magpapakasal kay Alex, mapupunta ang lahat ng kayamanan niya sa charity. Yun din ang ibinigay kong kondisyon kay Alex. Pero sinabi niyang hindi na kailangan. Kahit walang pera at stake, nakahanda siyang pakasalan ka. Mahal ka pa rin ng anak ko, Ashley. Ngumiti ito. Pakiramdam niya sasabog ang puso niya. Masasakit ang ibinintang niya kay Alex. Totoo pala ang kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Pinahid niya mga luha niya. Nasaan po si Alex? Hindi man niya maibabalik ang mga kamay ng orasan. Siguro naman kaya pa niyang itama ang nagawang kamalian at humingi ng kapatawaran sa binata. Sana matanggap pa siya nito pagkatapos ng lahat ng nagawa niya. Nagkibit balikat ito. Probably in his house in town. I saw him storm out of the house earlier. Nasabi ko na nga mga dapat kong sabihin kaya lalabas na ako. Tumayo ito at naglakad palayo. I'm sorry. Don't be, I understand. May sasabihin ka pa? Can I call you tita again? Of course. You can call me anything. Even mama. Thank you, tita. Saka na po yung mama kapag tinanggap na ako ng anak niyo. Tatanggapin ka nun. Pagkasabi nun, tuluyan na itong lumabas ng silid. Ashley! Napalingon siya nang marinig niya ang tinig na kanyang ama. Come here, honey. Mabilis na lumapit siya rito. Dad? I'm sorry, anak. I understand, Dad. Umiiyak na sabi niya. Puntahan mo siya. He is the best man in the world for you. He loves you very much. Umiiyak pa din na tumango siya. I've been a fool, Dad. No, darling. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Go to him now. Yes, Dad, and thank you. She wiped her tears and kissed him on the cheeks. Kapag gawan, tumalikod siya at naglakad palayo. Gusto niyang panghawakan ang sinabi ng kanyang ama at madrasta. She silently prayed that Alex would still accept and love her after everything she had done. Galit namang ibinato ni Alex ang hawak na bote sa dingding. Nagkapira-piraso yun ang bumagsak sa sahig.
Napatingin siya sa isa pang bote ng alak sa mesa. Gusto niyang durugin yun kagaya ng pagkakadurog ng kanyang puso. Akmang aabutin niya ang bote nang tumunog ang doorbell. "Go away!" Sigaw niya sa kung sino mang nasa labas. Hindi niya alintana ang sakit. Sinuntok niya ang mesa. Mas matindi roon ang sakit ng kalooban na nadarama niya. He waited 4 long years to win Ashley's heart again, but he seemed to have only made the situation worse. Napamura siya nang hindi pa rin huminto sa pagdodoorbell ang kung sino mang nasa labas. Tumayo siya nang intensyon pagalitang ang makulit na nagdodoorbell. "Go!" Natigilan siya nang makita si Ashley pagbukas niya ng pinto. "Ashley?" Si Ashley nga ba ang nakatayo sa labas ng bahay niya? Hi." Ninenerbiyos na bati ni Ashley kay Alex. Kanina ang lakas ng loob niyang kausapin to, pero ngayong nasa harap na niya ito, biglang naumid ang dila niya. "What are you doing here?" Can I come in?" Hindi ito sumagot at nanatili lamang na nakatitig sa kanya. Iniiwas niya ang paningin dito. Bahagiya siyang nakahinga nang maluwag nang tumabi ito para bigyan siyang daan. Inilibot niya paningin sa kabuuan ng bahay at nagulat siya sa nakita. Napakagulo ng sala. Wala sa lugar ang mga upuan. Marumi ang mesa. May basag na bote sa sahig. Napakunot-noo siya nang makita ang pulang marka sa mesa. Dagli siyang bumaling kay Alex. Agad niyang nakita ang tumutulong dugo sa kamay nito. Napalapit siya rito at hinawakan ang nagdurugong kamay nito. "What have you done?" "Kung ipipilit mo na naman ang mga paratang mo, makakaalis ka na, Ashley." "I did not come here for another confrontation. Tita Isay told me everything." "So you have reverted to calling her Tita again?" "I'm sorry for everything I said." "Change tactics, Ashley." Ano ang sasabihin niya para mapaniwala ito? "I know. I've been so cruel and careless. And I'm so sorry, Alex. I didn't mean all those things I said. Nasabi ko lang naman ang mga iyon dahil sa galit at pagdaramdam ko. Wala akong balak na pumatol sa ibang lalaki. Dahil lamang yun ang emosyon. Masyado ako na-depress. Tungo na kasi ayaw mo akong pakasalan, tapos pagkatapos na nangyari sa atin, gusto mo na. Nainsulto ako. Pakakasalan mo lang ako dahil sa responsibilidad. Siyempre nagalit ako at kung ano nung nasabi ko. Pinoprovoke lang naman kita at nagpadala ka naman. Yung kay Israel, dahilan ko lang yun. Siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin nang malaman niya na ikaw pa rin yung mahal ko. Alam mo na, gusto kong maisalba ang pride." Napahinto siya sa pagsasalita at napaangat ng tingin nang bigla itong humalakhak. "You talk too much." Nainis siya rito. Nilunok na nga niya ang pride niya sa pagpapaliwanag pagkatapos tatawanan lamang siya. Sa inis niya, nagpasya siyang iwan ito. Tinungo niya ang pinto. "Hey! Where are you going?" "Aalis na." "You haven't changed, Ashley. You're still like a child. Ang dami mong sinabi, gayong isa lang naman ang gusto kong marinig." "Tell me the words, Ashley. Baby, I need to hear them." "I'm really sorry, Alex." "Tell me, Ashley." Alam niya ang gusto nitong marinig. They were 3 words that could erase all the pain and sufferings of the past 4 years. Those 3 words would make them forget all the heartaches and all the misunderstandings. She smiled sweetly at him, stood on tiptoe, and kissed him briefly on the lips. "I love you, Alex. I always have. Walang ibang lalaking makakaangkin ng pag-ibig ko maliban sa'yo. Sa'yo ko, ang puso ko, ang isip ko, ang katawan ko, ang buong pagkatao ko. Ashley, I love you so. I love you so much that I almost died when you left without listening to my explanations. I thought you trusted me, and I was so devastated when you believed Ella over me. I'm so thankful to Tito Cardo for meddling with my affairs. Naisip niya na pauwiin ka para magkalapit ulit tayo. Maraming beses kong binalak na sundan ka sa Amerika. Pero sa tuwina naduduwag ako. Ayokong marinig mula sa iyo na hindi mo na ako mahal. Na nakalimutan mo na ang batang pag-ibig mo sa akin. I'm sorry, Alex. I was a fool then." Hinalikan nito ang kamay niya.
Even if we were separated, I still believe that someday I would find you again. I know that even if it takes forever, no matter where you are or how far I need to travel, I would always find you. I have to come to you again, and when I do, I will once again say to you, I love you. And I would say, welcome home to my heart and life, my wife. Niyakap niya ito ng mahigpit. She was moved by his declaration. And I also found you again, my husband. His lips found hers, and he kissed her sweetly. She closed her eyes and returned his kisses with all her heart. Sisimulan nila ang panibagong kabanata sa kanilang mga buhay. Sa pagkakataong yun, titiyakin niyang hindi na sila muling magkakahiwalay pa. Pride. Pagtitiwala. Iyan kalimitan na nagiging problema sa isang relasyon. Ng mga magkakarelasyon, hindi lang bilang magnobyo o magnobya, o mag-asawa pa, kahit sa mga pakikipagkaibigan. Madalas, mas kailangan nating ibaba ang pride natin. Kung alam mo na yun yung makakatulong para maging maayos ang relasyon nyo. Sa pagbababa ng pride, diyan mo malalaman ang tunay na sagot na hindi ka naman dapat pala masaktan dahil ngayon nakikinig ka sa paliwanag ng iyong kasintahan. Madalas kasi mali pala yung mga iniisip natin. Mali yung mga akala natin. Na para pala maging masaya, kailangan lang natin ng kasagutan, ng eksplanasyon. At mangyayari lamang yun kapag may isa man lang nagbaba ng pride. Sa pagtitiwala naman, magtiwala ka sa taong mahal mo na hindi ganyan sasaktan. Dahil kung nagtitiwala ka, mas magiging maganda ang relasyon yung dalawa. Sa mga taong pinagkakatiwalaan naman, huwag na huwag niyong sisirain ang tiwalang ibinigay sa inyo ng isang tao, lalo na ng taong nagmamahal sa inyo. Dahil kapag nasira ito, posibleng hindi niyo na maibalik ang tiwalang buong-buong ibinigay sa inyo, at maaaring ito pa ang ikasira ng inyong relasyon at tuluyan ng lumayo sa iyo. Kaya sa mga viewers, sa mga taong nagmamahal, lagi nating alalahanin, lagi nating isipin bago tayo gumawa ng mga pagkakamali. Isipin natin kung anong mangyayari kapag ginawa natin ang bagay na to. Kung masasaktan ba natin yung taong mahal natin? O baka naman tayo pala yung masasaktan sa huli dahil sa maling desisyong ginawa natin. Nasaktan ang isang taong akala natin hindi na nating mahal, o akala natin mas masaya tayo sa iba. Na kapag lumayo siya, saka nating ma-realize na mali pala ang naging desisyon natin, na sila pa rin pala ang mahal natin. Kaya muli sa mga viewers, lagi tayo maging honest, maging loyal. Lagi tayong magtiwala sa mahal natin at magpatawad. There's always a room for mistake, at yun ay makatutulong para magpatuloy ang isang relasyon. Hanggang sa muli. At dito na po nagtatapos ang love story nina Alex at Ashley. Thank you very much po sa lahat ng mga nakinig sa istoryang ito. At sana po'y patuloy niyong pakinggan ang mga susunod na love story o life story na ibabahagi namin sa inyo. Naway patuloy kayong gabayan ng poong may kapal. Maraming salamat.